Binakbakan, mga kababayan, ni Senator Marcoleta at Senator Amy Marcos ang gobyernong ngagba, mga kababayan. Si Bangag, si BBM, na kapatid ni Amy Marcos, mga kababayan. Sabi ni Amy, parang wala na daw siyang magagawa dyan sa kanyang kapatid, mga kababayan dahil parang distant na daw ang turing sa kanya. Kaya itong dalawa, mga kababayan, parang nagkasundo. Sa pagbira sa ating presidenteng si Ngagba. Panoorin niyo po, ha? Bato, hindi na mahanap. Ayun na. Tapos, si Jinggoy. Ewan, hindi ko alam. Sabi, For your information, si Bato, mga kababayan, wala pang asunto, ha? Walang warrant of arrest sa kanya, mga kababayan, na napakita ang ICC. Lalong-lalo na ang local courts, mga kababayan. So, technically, wala pang pagkakasala si Bato, mga kababayan, sa batas. Except sa paganyang pagiging absent, mga kababayan. alam daw kung saan nasa Pampanga daw Nakita na rin kung saan-saan Opo. kung saan Ako, napapirma ko doon sa Minority Report Napapirma niya. Ganun ba? So, alam niya. Baka Senator Marcoleta, itorture at saka para sa pelikula, mga kababayan, para ikanta ang lokasyon ni Bato. Kaya nga sabi ko Anim kaming Hindi naman siguro. Oo, nakapirma. Kasama ba si Senador Bato doon sa anim po? Sa pumirma? Opo. Oo, Nakapirma nga. bigay mo nga sa akin yung aking... Kitab. yung aking... ano yun? So, totoo pala na talagang alam kung saan. Cellphone. Alam niya. Mamaya, para ipakita ko yung... Huwag mong sabihin. Sabihin mo kay Bato, huwag kang lumabas, Bato. Paghihiganti ba tayo? Sige nga po. yung pirma sige. niya. Oo, lahat kami pumirma. Hindi nagtatago yun. Andyan lang yan. Hindi ko maintindihan. Bakit yung ICC warrant, kung talagang may ICC warrant, ba't hindi ilabas? Yun ka. Gaya kay Tatay Digong, mga kababayan. Para hindi prepare. Kasi kung i-anunsyo nila, mga kababayan, talagang tuluyan ang magtatago. Andyan. Sabi naman ng isang kapatid, wala daw. Ano ba talaga? Nasa telepono daw. Nasa telepono, gano'n na Hindi, naman. pero- Pareho ng Presidente Duterte. Nasa cellphone lang. Talang ganyan. Kinakailangan na si Sen Aimee tatayo. Alam ko tatayo siya yan. Opo. Isang araw, siguro mga Lunes o Martes. Pagka pa naglabas ng warrant of arrest ang ICC, mandatory ba na isusurrender mo na ang isang Opo. mamamayang Kaya Pilipino? nga, kaya hindi nga dapat, mga kababayan. Kaya nga nagtatago yan si Bato dahil wala siyang patas sa laban, mga kababayan. Gaya ng Tatay Digong ginawa nila. Kinidnap na lang ng basta-basta. Wag na yung senador, kahit na hindi senador, kahit na tindera lang sa palengke. Bakit? Ibig mo sabihin na yung ICC mas mataas pa sa legal system ng ating bansa. Yun ang dapat nating mapag-usapan din sa Hindi Senado. po pwede yun. Yung nangyari kay Presidente Duterte, hindi dapat maulit. Kasi labag talaga sa ating saligang batas. Wala nang tataas pa doon. International ek-ek pa yan. Mas mataas talaga yung ating konstitusyon Si Bangag, mga kababayan, nag-astang mas mataas pa sa batas. at ang ating mga batas. Siyempre. Yung due process, syempre. At Pilipino yan Kung Pilipino, syempre, kailangan dadalhin muna sa korteng Pilipino kung makakuha sila ng... Aimee, eto na lang, Aimee. Maglabas ka na lang ng mga video, Aimee, or picture. O ikwento mo na lang kung paano nagparehab ang iyong kapatid nung sa Spain, mga kababayan. Di ba? Pumayat siya bago daw mag-eleksyon. Kaya nga siguro, nabigyan na chance ni VP Inday marahil nagparehab daw. Tapos, bumalik na naman. Kinalaunan. Magbigay ka na lang ng ebidensya. Video, picture, o mga documents na addict talaga si Bangag. warrant of arrest, ayun. Pero kung wala pa, walang bisa yun. Nasa korte natin, nakilalanin o di kilalanin yung mga warrant na linalabas na galing sa labas. Addict Tama, nung nakaraan, di ba, so natalaki natin, na naglabas na ng Ruling, ang Supreme ruling Court. ng Supreme Court o kung sa bagay na ito, di po ba, Superate? Yes, ang sabi naman na wala pang issue, wala pang injured party, wala pang maski ano. Kaya dinismiss yung kay Bato. Yun ang intindi ko Dahil wala pa daw warrant of arrest, mga kababayan daw. Nagpalusot na naman ang mga animal. Kasi premature Wala Premature pa daw. naman, wala pa nahuli. Wala pa question yung nahuli. yung Oo. Wala pang maipakita yung ICC. Dapat may mahuli na halimbawa, may nahuling butiki halimbawa. Paano yan? As if naman itong ICC, kung ang bilis mga kababayan, umaksyon. Paano kung gagaya kay Tatay Digong? Wala pang 24 hours.
12 hours lang ata mga kababayan, wala na, diretsyo na sa the Netherlands. Yan ang dapat iniiwasan mga kababayan. Para meron ng actual case. Actual Wala controversy. pang Doon kaso natin eh. matin. Alam nyo, kung gagawin nga ng bangag mga kababayan, itataon nila yan Friday night or afternoon. Dahil walang opisina ang Supreme Court mga kababayan weekends. Lunes na naman. Mataas pa ang kanilang mga kababayan time. So pagpapatapon kay bato sa ICC. Yes. Kung talagang kakasa ang Supreme Court. Kasi kung ako yung Chief Justice ng Supreme Court, Opo. teka muna. Aha. Bakit? Mas mataas ba yung legal system o yung ng ibang bansa, ng ibang bansa kaysa sa atin? Hindi naman ako papayag sa ganyan kasi meron tayo. Wala Itong Supreme Court din mga kababayan, parang something is fishy pagdating dito sa usaping ICC mga kababayan. Wala pa hanggang ngayon itong nila mga kababayan, desisyon kung ano ang legality ng pagkaka-aresto ni PRRD. Sa ligang batas, sasabihin niya, Opo. no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Due process of law. Bigla mong isasakay na naman sa kung anong nangyari. Sabi nga ni Sen. Aimee, Uulitin ba yan? uulitin mo na naman yun. Kidnapping na naman. Samantalang kung tutuntunin mo mismo, yung mismo provision ng Rome Statute, kung sino man, halimbawa talagang nakapag-issue na ng warrant of arrest, Opo. makikialam pa rin yung yung judicial authority ng domestic court kasi para masino mo kung talaga yung sinabpi na yun ang taong yon. Ayun, At opo. kung halimbawa yung kanyang karapatan ay naproteksyonan. Opo. Wala Diniprive sa kanya karapatan mga Dadalhin kababayan. mo muna sa korte, hindi mo dadalhin sa Villamor. Hindi nga pinadala ang mga gamit mga kababayan, hindi pinag-impake. Yung mga gamot mga kababayan, pinaiwan. Diyos ko. Walang travel authority mga kababayan galing sa doktor, clearance. Base. Kailangan nating matingnan, matest Opo. kung nasusunod pa rin ang mga batas. Parang hindi na kasi sabi, bendable na daw yung batas sa Pilipinas. Wow, bendable. Papayag ba tayo doon? Ay, wag naman sana. Bendable. Oo. Depende kung sinong kaharap. Pwedeng tumambling, pwedeng matibay, Bend, meaning baluktot mga kababayan. Pwede din ang baluktutin. pwedeng bumaliktad. Ano ba yun? Hindi po pwedeng hindi pwedeng baluktutin. Wala Hindi po. tama yun Doon mo talaga. makikita Bangag. ngayon kung papayag ang Bangag Korte sila. Suprema. Sa totoo lang. So, purbahan mong baluktutin ngayon. Mukhang sa mga nakaraan na madaming kasong naisampa sa Supreme Court, mukhang matibay at matatag ang paninindigan ng Supreme Court na dapat susundin ang itinatadhana ng saligang batas. Lalong-lalo na yung sa mga paglilipat ng pondo. Hindi po ba, Sen? Oo. Nanindigan ng Supreme Court. Eto mga kababayan. Butata na si Marcos mga kababayan dito sa paglipat ng pondo sa PhilHealth. Sabi ng Supreme Court, illegal. Yan mga kababayan, malinaw na ebidensya na yan. Kung talagang itong mga makabayan na mga kababayan mahilig magsampa ng impeachment, that is an impeachable offense na mga kababayan. Pwede yung gamitin para mapa-impeach si Bangag. Wala At least nakita natin ngayon na sinabi niya, ay, balik mo yan. Hindi mo dapat kinuha yan. 60 billion yata yun. 50 billion. Tsaka PhilHealth. Oo. Oo, labag din sa Pagkatapos charter ng PhilHealth. yung PDIC. PDIC, mas malaki na tayo. Ang daming ninakaw, no? Grabe. At saka yung may iba pala mga ahensya ng gobyerno, Sen, na kinunan din, pwede daw pala nilang gamitin yung naging desisyon tungkol doon sa PhilHealth issue na para bawiin din po pala yun. Dapat bawiin mga kababayan. Tapos, dapat mayroong transparency kung paano nila, mga kababayan, ginamit yung perang iyon. Saan napunta? Diyos ko, Lord. Ilang mga pondo. Yun din ang sinasabi ng mga GOCC at yung mga GFI Yun. na pare-pareho naman ang sitwasyon nila. May sarili Opo. silang charter, hiwalay sila. Kung baga, korporasyon sila. Opo. Hindi sila directly under the mandate of the department. So, hindi sila pwedeng pakialaman ng basta at huhugutin na lang kung may Ayun. pera kung saan-saan. Hindi naman po pwede yun. Pero ang sumunod na tanong ngayon, bakit sa halip na sa uli, kukunin sa GAA? Parang tayo lang din ang mga kababayan magbabayad. Saan pala yung pinunta nila mga kababayan? Saan nila inilaan? Wala hindi natin alam.
ninakaw lang din mga kababayan. Ninakaw talaga yun. Promise. Kaya nga eh, Pwede ho ba yun, Super Ate? Palagay ko, hindi po pwede yun, di ba? Isusoli yun, manggagaling sa National Treasury, Ayun, isusukli mo. Siyempre, hinugot mo eh. Kaya ngayon, nangangamba rin yung Maharlika Fund. Kasi yung Isa pa yan. Tapos yung advisor daw nila, sabi ng mga kababayan, isang foreign investigative journalist, website, organization pala mga kababayan, scammer daw yung advisor dito sa Maharlika Fund. At laging nagmi-meeting kina Tambaluslos mga kababayan. pera nun, wala naman tayong bagong revenue. Ika nga, walang bagong windfall. Di ba? Dapat ganun hinugot din yun sa Land Bank at DBP. May narinig akong mga bankero ang sabi, paano yun? Isusoli rin ba ng Maharlika? Di wala na pera yung Maharlika, nalo ako na. Lumalaki sunog Malaki Laki nga ng problema nun. Kasi Kasi bangag ang kapatid mo, ang sabi mo, di ba? That explains everything. kukunin natin at papasok sa GAA, di parang ang dating nun, na double whammy mo yung tao. Double whammy. Dalawang beses mo kinunan Oo, kasi kung... Parang ang mangyayari, kakalimutan na yon. Oo nga. Kukunin na lamang yung pangbayad do sa GAA. Opo. Mali yun. Yun. Eh, naitanong ko nga nga yung tungkol sa Maharlika na yan eh. Opo. Eh, tinanong ko, sapagkat 2 taon na nakararaan, saan mo ininvest? Wala nga ang mga kababayan. Walang transparency kung ano nangyari doon. Walang report eh. Oho. Ano po kasi, Ang sabi kumita daw. Pero, Kumita. kino-compute namin, kumita doon sa interest ng pera na kinuha doon sa Land Bank sa DBP. Yun lang yun. Pero wala pa Interest hindi na. po. Hindi pa interest. Ito eh. kung doon niya kinita lamang, kung doon niya lamang kinita, lugi pa rin. Bakit ka mo? Magkano yun? Pampasahod pa lang mga kababayan. Wala na. Ubus na. 2 million per month. Diyos ko Lord. Ang sweldo nung CEO Ng mga ng opisyal, yes pa, Maharlika. ang sweldo ng mga yun. Yung CEO, 2 milyon. Isang tao pa lang yan ha. So, buong mga kababayan, buong team sila, napakarami. Isang buwan. Isipin nyo. 24 years, 24 years. 2 years na eh. 24 months na po. 24 million na yung sweldo pa lang niya. Sweldo pa lang yan. Paano pa yung ibang mga Hindi, empleyado doon? 2 million So, 48 times 2 ang mga kababayan. 2 million per month. Kung balikan natin yung mandato ng Land Bank, hindi ba para sa farmers yun, sa agrikultura, sa pag-develop ng Development lupa? fund yun eh. Yun ang tinatanong yung ko isa eh. naman, development fund, saan ba nag-develop? Nag-develop ng malaking sweldo, aray ko po. Parang mga kababayan, parang si Gadon lang na poverty alleviation tapos ang sarili lang niya ang na-alleviatan. Yun. Ay, naku. Ayaw mga kababayan maniwala na mayroong kahirapan, nakahaka lang daw. Kaya nabanggit niyo, Super Ate, yung lumalaking sunog. Hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O Lokohan lang din mga kababayan. wala namang, parang sincero naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na So paano na yan kung si Aimee mga kababayan? So si Sando automatic na disqualified. magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Kung Malabong mapasa yan mga kababayan. Lahat sila dynasty dyan. sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity dun sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Kaya nauuwi sa definition mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung
yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. Lusot na naman. Oh. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga Yes. 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Sipunin ka rin, Aimee, no? Dynasty? 67% Sipunin din siya, lang ang makababayan. Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, Sa Senado, 4 ang magkakapatid. Opo. So, yun. 4 po, di ba? 4 na 4. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, at saka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oho. Ako hindi ako naniniwalang may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako panahon? naniniwala. Kasi Malabo. ako, Oh. isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipile na o 15 Congress. Alam mo, ang sa frustrations, Anyari? hindi na agenda sa Hindi committee. yata na kalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan. Malabo. Tapos ngayon pa, mga kababayan, hindi pa daw urgent. Walang makalendaryo man lang mapag-usapan. Budol man lang, Wala. bangag. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ah, ganun Dalawang ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal Yung, nga. yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Sabi ko, bakit naman ka ako? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang ano Di ba basta kausapin niyo si chairman. Pagkausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Sabi ko, ibang Ibang klase, no? Pati i-agenda nyo lang, pati si speaker mo, guguluhin pa natin. Nakita In ko short, ngayon. ayaw. Oh. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong... siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun Andun. Sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Sen. Aimee, wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali magkakaroon tayo ng pagkakataon na ma-amyenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ibig sabihin, halimbawa nakalagay to prohibit political dynasty. Opo. Ang nakalagay kasi ngayon, as may be defined by law. Ayun. Pag Habang tinanggal walang mo yung batas, as may be defined by law, period na yun. Wala nga dinefine, di ba? Hindi pa na-define ng law. Ang magiging epekto ng provision na yun, self-executory siya. Bakit Hindi ka na ganyan? mangangailangan ng isang mo kailangan enabling yun. law para sa ganon ay matupad mo Oho. yung constitutional order na yun. Tatanggalin mo lang. Oho. As may, kasi pag sinabi mo As may be provided as by- may be defined by law, gagawa ka talaga ng batas. Kaya mangangailangan ka talagang mag-file ng anti-dynasty bill. Ayun. Aba, ilan ang kalaban mo riyan? 70% dito ang kalaban mo. 62%. 70% Sa baba. alcohol. Ano Patay kang mangyayari bata dyan? ka pa talaga pero naman. Sen. Aimee, Talagang problematic Dalawang hearing nga lang galit na sa akin Hindi na ako kinikibo. ngayon po, mismong speaker Opo, at saka ang Pangulo, mismo daw nagsusulong nito. at Seryoso daw yung po majority floor leader Ang Opo. bangag. Kakayanin ba? What do you think? Sinong nagsusulong?
Speaker. Ang bangag. Sino di? Speaker po, Majority. At saka si Sandro. Sandro. Oh, sabi ni Amy, bangag din. Si Amy nagsabi ha? Naniniwala ka naman. Seryoso? Serious ba? Ang problema kasi, ako po nagsusulong. Opo. Pagtalikod. Kunwari lang yun, ha? ang mahirap kasi ngayon dahil kasalanan rin ng media kasalanan ninyo Opo. Showmanship na lang Hindi, kami po naniniwala. Performative legislation, naloko na. At least Laloko na. pila. O bahala na. Kayo na. Sabi nga ni Mang Dante. Oo. At ganun din yung magde-define ng party list po. Di ba? Ayun, yun. Ikalawa Sa pa party rin. Oh, yeah, party List list. Reform Party Act. list. Nag-hearing din Visit ako yan, dyan. party list. Sa awa ng Diyos, ako lang nagtsatsaga. Sa dalawang hearing, yung unang hearing, may dumating pa, nagpadala yung mga party list ng ilang abogado nila. Meron silang mga opo. kinatawan. Yung ikalawa, naku, talagang nagwelga na. Hindi na sumipot, maski isa. Pambira talaga. Kaya, ewan ko ba, paano ba? Pero bilang Paano isa pa po sa bubuo yan? San Dante, doon sa part ng party list, ano bang mga dapat itama doon sa batas natin may kinalaman sa party list? Ang isa sa dapat itama dyan, Opo. kapag wala siyang malinaw na sektor na re-representahan, Ayun, huwag mo papayagan. Oho. Ang problema po Kung kasi ano-ano dahil na sa lang kaso ng Korte Suprema, ang kahit probinsyano. non-member ka doon sa Marginal Sector Association na yun, Luzon, Mga panday. Ay, Diyos ko, Lord. pasok Kapuso. Hoy, kapuso. ka. Kaya, ewan ko, yun ang Abang lingkod. Ay, Diyos ko, Lord. Ano ba yung mga kabulukan na yan? nangyayari. Kanya-kanyang party list. Pero hanapan mo pa rin ng hanapan mo pa rin ng sektor. O may sector sila, Katulad halimbawa, pero hindi sila member. hindi ko nababanggitin yung pangalan. Opo. Sige, banggitin na ninyo. pero nasa Alam isang naman natin block, lahat. ano? Opo. Sabi ko, Makabayan Black. anong sektor ka naman? Kasi kung hindi mo maituturo, kasi ako urban poor. Opo. O itong isa ako, senior Oh, dapat sa urban poor, isa lang. citizen. Yan, opo. Ito si Mangingisda. Ayan. Ikaw ano ka? Lahat daw ano niya. Lahat. Lahat. Diyos ko, Lord. Hindi, laki ng advantage mo. Pagkabutuhan ako, Oo. ang boboto lang sa akin, halimbawa, Urban yung poor. kumikilala sa urban poor na Yes po. tagapagtanggol. Ito naman, ang boboto lang sa kanya, senior Senior citizen. citizen, Ito, oh. mangingisda. Ito, farmer. Opo. Ha? Ikaw, ano mo? Lahat kanya. Pagka naman tinignan mo yung pangalan ng ano niya, talagang hindi mo malaman kung ibig sabihin. Eto na lang mga kababayan. Per region na lang. Oh, from region 1 to region 13. Oh. Saan nga ba? Hanggang saan nga ba region? Barm. Oh, lahat mga kababayan per region. Mag-aalat ng mga sektor. May mga indigenous din mga kababayan na mga people. I-divide. Para hindi lang nakafocus mga kababayan itong party list sa iisang lugar o sa iilang lugar. Mayroong mga region mga kababayan na walang nanalong party list Kawawa. Sabihin ng pangalan nung ano. Oo. O, halimbawa, sinabi mo, Akba. Hindi ko nababanggitin Ayan na, talaga naman. Akbayan, akbayan. Bago natin sa pangalan na. Akba. Oh, yung mga kababayan, tabingi ang Kayo mukha. talaga. Ano ba talagang sektor mo? Hindi, kanya lahat ano ko. Sakop lang. Sakop. Kung pwede ba yung lahat sakop mo? Walang sinasabing ganon. Akbayan. Ang mismong saligang bata nagsabi, labor, kanya, urban poor. Sinasabi. Marginal sectors dapat Marginalized nga Dalawang operative boards ang kailangan, sabi niya. Underrepresented, Yan. marginalized. Opo. Kayo, marginalized ka ba? Underrepresented ka ba? Oho. Lahat nga. Underrepresented daw po yung kontratista. Kukunti lang siguro kayo sa bilang, pero iba yung ano nyo. Marginalized daw Ang ibig ko sabihin, paano mo i-represent ang kabuuan ng sektor? Doon lang mali Napakalawak, Mamili ka ng isa. Pero matinik na sila ngayon. Bilihan na ng sektor. Ayan, identified sa sektor. Kaso, hindi naman membro. Talagang hindi member, pero, aywan, nalakad kasi yata naman, pumayag yung Korte Suprema Yung Korte doon. Suprema naman kasi sabi niya, hindi naman kasi kinakailangang mahirap yan para siya ang kumatawan sa mahihirap. Yes po. Kasi dating mahirap yan, nag-graduate na lang sa kahirap. Di mama naman na niya. Nag-graduate yung mama Di ba? naman ng Sa bagay, totoo naman di ba? Meron naman Correct. nag-graduate talaga. Pero paano mo kanyang
i-represent yan kung hindi ka naman talaga, yung advocacy mo, wala naman dyan. Oho. Malayong malayo Malayong malayo. Halimbawa, kontraktor. Ayan, opo. O ang nirepresent niya, construction workers. Oho. Eh di namamayagpag naman daw po sa kamera yung mga yan. Hindi okay pa rin, makapangyarihan daw po. Ang botante ata niya, kapwa niya mga mababatas. Di ba? O, wala ka namang nakitang Pwede magbangag party list mga kababayan. Mga party list ng mga bangag. Tapos lahat ng boboto sabay-sabay itutok wala ka lang. namang nakitang panukalang batas na Ang magre-represent, si Ngagba. nagsulong siya para sa mga construction workers eh. Bagay. Halimbawa, meron Halimbawa siyang ngayon, meron sila siyang unemployed. panukalang batas. Oho. Lahat kanya ng construction workers bigyan lahat ng mga basic tools. Ayan, oh. Tilyo, lagare, Sabi pa ni Marojas dati mga kababayan, para maiwasan natin na maulit-ulit itong paghasik ng martilyo gang sa mga mall ay ipagbawal natin ang pagbebenta ng martilyo. Marojas. Ay nako, Mar. Martilyo talaga ulo mo. Accident insurance. Yan, ako di ba? po. Wala eh. Yung mga kailangan Opo. talaga. Pero lahat ng flood control projects nakuha nila. Tapos meron ding senador dati mga kababayan na gustong ipagbawal ang pagbenta ng kandila para iwas sunog. Para hindi na magkakasunog. Bawal ang kandila. Sige. Ay, may malaki makapangyarihan nga. Hindi pumasa. Hindi pumasa. Sektor ba niya yun? Oho. So Kabaliktaran nga eh. apat lang yung bill na binanggit. Ngayon mukhang yung dalawa ata hirap na yung mailusot, ano? Parehong Ay, nako. Dynasty, ano pa? Oho. Yung sa... Yung kadena. Okay, tama sa kadena. Dahil parang yung mga kababayan, blockchain. yung sa party list. Party list. Party pa. list. Opo. yung kadena, Yeah, yung nabanggit na kadena. natin. Kasi medyo lulusot Pero siya. ako nagdududa ako, lumusot nga. Ang kaso, ma-implement ba? Saya na naman sa Kasi pera. napakababa ng kanilang implementation disbursement rate. Nasa 23% lang. Diyos ko. Yung last year, itong taon na to, 2025. Ang DICT ang sinasabi mo. Hindi, yung DepEd po. DepEd. Yung DepEd po, yung construction of school buildings, di ba 22 classrooms lang? Nakakahiya. Talagang inamin naman ng DPWH, so bale 23% lamang ang naisatupad dun sa 29 billion. Tapos nangutya pa sila kay Sara mga kababayan na lang daw. Kaunti lang daw ang napatayo ni Sara na hindi naman si Sara ang nagpapatayo. DPWH mga kababayan. Tapos malala pa pala mga kababayan sa kay Angara. 22 lang. Hindi nila magastos. Pero pera na, naging bato pa. Yun na nga. Kaya nga, Nasaan si Bato? 29 billion, di nila alam gastos. Saan si Bato? Paano pa kung 80 billion? Kahit wala namang tututol na kailangan natin ng mas maraming school building, ma-improve yung edukasyon, lahat, talaga bang budget ang problema? O Hindi, yung mga magdanakaw ang problema. may iba pang problema? Yun ang issue. Hindi nga Ang presidente ang problema dahil bangag. nagagastos eh. Di ba, Pero ngayon Amy? po binigyan yung DepEd ng 1 trillion mahigit, di ba? Kaya nga, laki-laki ng budget nila eh. Kaya, Ayun mga kababayan, tapos si Angara, mayroong bahid ng ayon sa bilyonaryo bilyonaryo sabi. itataka na ako eh. Kasi naman sa saligang batas, Dapat ang pinakamalaki education talaga, ang mas pinakamarami Oho. ang kanyang share sa budget. Tama naman. Pero hindi pa siya nahanapan. Dapat ikaw rin ang may pinakamaraming accomplishment. Correct. Dapat. Di ba? Oo. Ikaw ang pinakamaraming budget, kaya dapat yung budget na yan, Oho. nagamit mo sa paraan Yan, na na-utilize ikaw pa mo rin. Ang problema kasi dyan mga kababayan, natural lang naman na marami mga kababayan dahil napakarami namang paaralan o na dapat tapos maraming guro na dapat ipasahod mga kababayan. Kahit saang lugar may paaralan, di ba? Nararapat talaga mga kababayan na malaki. Kulang pa nga yan, sa totoo lang. Kulang pa nga yan. Na mas maraming, Paano yung 22 classrooms? Pinakamagandang accomplishment ba yan? Ako po. Pero yan, hindi rin grabe 22. Bilyon ang budget mga kababayan tapos 22 lang ang natapos. Ay, diferensya na dyan mga kababayan yung talaga namumuno.
bangag, di ba? I Ano mean, ba yan? Nabigla pa si Secretary nung nireport. Ito tuloy pa talaga ito. Nagulat talaga. Ang totoo, yung mga classroom na yan, yung huling massive school building program, hindi ko naman pinagmamayabang, fact naman to, sa ilalim ng ama ko, yung first sige. Opo. yung kung maaalala pa ninyo, naaabutan naman natin yan. Kaya di ba? Dati kaya naman mga kababayan, tapos kaunti pa lang ang ano noon, mga construction na firms. Ngayon, marami na. Nelson at Dante. Yung mga Marcos Marcos type type. prefab. And then, hanggang ngayon, nakatayo pa rin mga kababayan in fairness. Yung ni Marcos, mga kababayan, mga paaralan ni Marcos. Bakit hindi kayang gawin ng iyong kapatid na bangag? I mean, Ayun. Talagang kinontsaba niya lahat ng mga steel works, no? Yung Opo. Mars Steel, Ismael Steel, kung ano-anong steel. Tapos, parang Lego yan. stealing, pati stealing. Parang Hanggang ngayon, mga kababayan, grabing stealing sa kanyang anak. tupi lang yun, tapos siniship Tatayo out. ka agad. Sa loob ng 2 linggo, Meron na. mapapatayo ng mga iba't ibang eskwelahan sa community-based. So, ang unang-una, ano ba talaga ang plano para Anong plano mo? magkaroon tayo ng kadena nga? Dahil hindi ko pa rin maintindihan. Ano ba yung plano? Unang-una, dapat may new Dalawa na kayo ni Jean, dalawa na kayo ni Jean na singgot sa inyong sipon dyan. Bakit na? Paano yung mga ilong technology, ninyo? katulad nga nung prefab, ngayon, mas magaling na. May mga modular, may kung Yes. ano-anong bakal, mga foam concrete, lahat built-in na, naka-formworks. Ang dami-daming technology. Alin ba dyan? Pagkatapos yun, noon, ano ba talaga yung priority? Kasi sabi nila, LGU na lang bahala. Siyempre, lahat ng mayor, pipila dyan. There are many issues na parang nagugulan ako, pati yung teacher. Kasi ang Opo. sekreto ng quality education, alam naman natin, teacher. Ay, yes po. Oh. Diyan talaga umiikot ang quality. Paano na yan mga kababayan? Ito, real talk mga kababayan ha. Marami din mga kababayan sa ating mga guro ang talagang medyo kulang din mga kababayan sa hindi masyadong equipped sa knowledge, lalong-lalo na sa speaking skills mga kababayan. In English. Hindi pa marunong mga kababayan ng talagang hindi marunong magsalita ng diretso ng English mga kababayan. Yan din ang problema. So anong matuturo sa mga bata? Education kahit saan sa mundo. Totoo. At kahit anong ganda ng school building mo, kung yung teacher mo, underpaid, underqualified, overworked, naku talaga naman. Paano tayo aahon nito? Totoo. Ang isa pang last na napag-usapan natin para maubos natin yung 4, Opo. Yung Independent People's Commission Act. Oy, nalito talaga ako dyan. Manong Dante, paano ba yun? Nung una, sabi ni Babe Singson, nung umalis siya ng ICI, Apo. bigyan daw ng ngipin at budget at Yes. sarili Ilagay si Jokno, Shell Jokno kung gusto nyo ng ngipin. Laki ng ngipin no? tauhan ang ICI. Tapos, si Secretary Ombudsman Remulla yata nagsabi na Ombudsboy. 2 buwan na lang yan. Yeah. Kasi ikakaso na yan, i-charge na ng Ombudsman. Pagkatapos Ay, walang nun, nangyari, nagbigay naman ng budget ng 41 million yata, 40 or 50. Ayun, may budget na siya. Pagkatapos nun, anong next na sinabi, may batas na dapat Ito gawin. nga po, Parang alam ba natin ang gusto natin? Bakit pa iba-iba? Saan ba tayo patungo? Iba-iba. Yun nga rin ang gusto kong itanong sa iyo eh. Taga? Distant sister lang po ako. Distant sister, hindi nga nakilala. Kayo talaga. Not my sister ka raw. Sabi ni Bangagva. Oh, dikit-dikit talaga yung Hinong-hino problema. na eh. ako. Dikit-dikit talaga. Katulad nung binabanggit niya kanina, yung sa education. Wala ngang mababa ang sweldo ng teacher. Yes. Di ba? May pamilya din siya. Paano siya makapagtuturo ng mabuti? Pag hindi nakapagturo ng mabuti, yung tuturuan mo, And then mga kababayan, yung mga public school teachers natin, tinitake advantage mga kababayan ng mga loan sharks. Nilulubog sa utang mga kababayan. Magkano na lang ang take home pay nila? Paano ka gaganda ang performance niyan mga kababayan na sa sahod ka, ubos lahat sa
deductions. Tapos uutang na naman, lubog na sa utang. In return, mga kababayan, mainit ang ulo. Hindi na maganda ang performance sa kanyang trabaho. Talagang wala rin. Yun naman opo. tinuturuan niya rin. Minsan wala rin makain. Opo. Stunted din yung mga bata. Katulad pinag-uusapan namin sa Senado, napakarami nito. Kapag pala yung isang bata ay hindi mo na subaybayan, yung first 1,000 days niya, importante pala yun eh. Opo. Kapag 3 years. kapag sumablay doon, naging stunted yung bata, kahit ano pang gawin mong intervention, mahirapan Wala eh. na, hindi na- Sayang na yung ng Hindi na gobyerno. makahabol yun. 30% smaller ang utak. Hindi na Grabe no, parang si BBM. hindi na lalaki sa ganun pala, no? 100%. So, 70% Pero naging presidente pa rin. Basta mambudol ka lang. Mambudol ka lang. So, umpisa pa lang, lagpak na. Wala pang fighting Wala na 75. eh. Yun ang mahirap. Kahit, siyempre, kahit nga gusto mong tulungan, dapat mo naman talagang tulungan. Pero mawawalang bisa rin yung tulong mo eh. Kasi nga, argabyado na eh. Nako. Teka lang po, tamang-tama, nabanggit nyo, may paalaala po ang DOH tungkol dyan, ha? Yan na. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.